Welcome sa ating talakayan ngayon. Naka-excite itong pag-uusapan natin kasi hihimayin natin ang isang mahiwagang kwento mula sa sinaunang panahon na promise, kayang baguhin ng lubusan kung paano nyo tinitingnan ang panganib at oportunidad. Alam nyo, madalas tayong kumukuha ng aral mula sa mga dakilang hari at propeta sa kasaysayan, di ba? Pero ngayon, medyo iba. Magpo-focus tayo sa isang napaka-ordinaryong tao na humarap sa isang sitwasyon na talagang pambihira. Ito ang kwento ng isang lalaking taimik na humakbang sa isang eksena na literal na nagdulot ng matinding takot sa isang buong nasyon. So magsimula tayo sa isang medyo mapangahas na tanong na nasa pinakapuso ng dramatikong kwentong ito. Isipin nyo na lang ito. Paano kung yung mismong bagay na labis na kinatatakutan ng lahat, siya pa lang ang magiging pinagmulan ng hindi maisip na pagpapala? Isang sitwasyon ito kung saan ang mga hari nag-atubili, ang mga magigiting na sundalo nanginig at ang mga ordinaryong tao umatras sa takot. Pero habang ang lahat ay tumatakas palayo, may isang taong nagbukas ng pinto niya at sinalubong ito. Ano kayang nagtulak sa kanya para yakapin ang bagay na iniiwasan ng lahat? Para masagot yan, kailangan muna nating ibalik ng kaunti ang oras. Ngayon, para mas maintindihan natin ang matinding bigat ng kwentong ito, kailangan muna nating pag-usapan ang kabanan ng tipan. Hindi lang to basta-bastang sinaunang religious artifact, okay? Para sa mga Israelita, ang kaba na ito ay sumisimbolo sa literal na presensya ng Diyos. Naglalaman ito ng mga sagradong kagamitan na konektado sa mismong tipan o kasunduan nila sa Diyos. Kaya naman, tinitrato nila ito ng may sukdulang paggalang. Kumbaga, naniniwala talaga ang mga tao na saan man pumunta ang kaban, kasama nitong naglalakbay ang kaluwalhatian at kapangyarihan ng Diyos mismo. Pero dito pumasok yung isang napakalaking problema. At maganda itong ilustrasyon sa matinding kabalintunaan na hinarap ng ating mga karakter. Sa isang banda, ito yung pinakabanal na bagay sa buong mundo, yung mismong presensya ng Diyos. Pero sa kabilang banda, bigla itong naiugnay sa isang nakakamatay na panganib. Paano naging banta sa buhay ang mismong simbolo ng biyaya at patnubay? Well, ang sagot dyan ay makikita natin sa ikalawang aklat ng Samuel. Nangyari ito noong sinusubukan ni Haring David na ilipat ang kaban papuntang Jerusalem. Isipin nyo, napakalaking selebrasyon to. May musika, may sayawan, at sobrang saya ng lahat. Ngunit habang naglalakbay sila, biglang natisod ang mga baka na umihila sa kaban. Ngayon, isang lalaki na nagngangalang Uza ang kusang inabot yung kaban para alalayan ito, para hindi mahulog. At sa mismong sandaling iyon, namatay siya roon din. Instant. Ang pangyayaring iyon ay mabilis na nagpabago sa isang masayang pagdiriwang tungo sa isang ganap at nakakapanulumong takot. As in, literal na nabigla ang lahat ng nakasaksi. Habang kumakalat ang takot na parang apoy, ganyan na ganyan eksakto ang iniisip ng mga tao. Huminto ang pagdiriwang na wala ang musika. Walang sinuman, kahit isa, ang may gustong lumapit doon. Isipin nyo na lang yung eksena. Nakatayong tahimik ang mga pare, tapos ang mga tao kinakabahang nagbubulungan. Maging si Haring David mismo ay labis na natakot sa nangyari. Kaya naman, naiyawan ng banal na bagay na ito, na nakatenga lang, stranded at walang sino mang gustong tumanggap. Tingnan natin dito sa timeline kung paano sunod-sunod na nangyari ang lahat. Mula doon sa pagtatangka ni David, sa trahedya ni Uza hanggang sa paghinto ng lahat dahil sa matinding takot Pero alam nyo, eksakto sa puntong ito kung kailan umatras na ang lahat dahil sa nakakatakot na panganib? Isang ordinaryo at hindi kilalang lalaki na nanganggalang Obed-Edom ang humakbang. At ginawa niya ang isang bagay na hindi talaga inaasahan. Hindi siya isang sikat na mandirigma o makapangyarihang politiko. Habang ang iba ay nakatingin lang sa panganib, nakita ni Obed-Edom ang oportunidad. Kaya binuksan niya ang binto niya. Kaya naman, dumako tayo dito sa bahaging ito. Ang 3 buwang pagpapala kung saan isang buong tahanan ang lubusang nabago. Kasi yung napakaradikal na desisyon ni Obed-Edom na papasukin ang kaban sa bahay niya, nagbago ng lahat para sa kanya. Nanatili ang kaban sa kanila sa loob ng 3 buwan. Ngayon, sa halip na makaranas ng sakuna, parusa o pagkawasak, na siyang iniisip siguro ng lahat dahil nga sa nangyari kay Uza, ibang-iba ang nangyari. Sinasabi sa teksto na pinagpala ng Panginoon si Obed-Edom at ang buong niyang sambahayan. Siguradong umunlad ang pamilya niya, malamang dumami ng husto ang mga ani niya at lumago ang mga alagang hayop nila. Ang kapayapaan sa tahanan niya ay naging buhay na patunay na ang presensya ng Diyos ay para talagang bumago ng buhay ng positibo, hindi para wasakin ang mga tapat.
Ngayon, ang nakakabilib dito ay kung paano ipinapakita ng mga hakbang na ito ang tinatawag nating ripple effect. Ang balita kasi tungkol sa pagpapalang natanggap ni Obed-Edom ay kumalat ng napakabilis hanggang sa makarating mismo kay Haring David. Dahil sa simpleng desisyon ng isang individual na magbukas ng pinto nang umatras ang lahat, nakita natin ang sunod-sunod na pagbabago hindi lang sa pamilya niya, kundi paakyat sa hari hanggang sa umabot sa pagdiriwang ng buong nasyon. Yung mismong nakita ni Haring David sa buhay ni Obed-Edom, yun ang tuluyang nagpabago sa pananaw niya. Napagtanto ni David na, teka, ang problema pala ay hindi yung kaban mismo, kundi kung paano tayo lumapit dito. Dahil nahikayat siya sa magandang karanasan ni Obed-Edom, nabalik ang kumpiyansa at lakas ng loob ng hari na dalhin sa wakas ang kaban sa Jerusalem ng may tamang paggalang at pagsamba. Ipinapakita lang nito sa atin ang kamangha-manghang impluwensya ng isang tapat na gawa. Ang tahimik na pagsunod ng isang tao ay kayang magbunga ng isang napakalaki at nakikitang epekto sa buong lipunan. At hindi lang dyan natatapos ang kwento ni Obed-Edom. Sinasabi kasi na patuloy siyang naglingkod malapit sa kaban ng permanente pagkatapos nito. Hindi lang siya naging pansamantalang host, tuluyan siyang nabago. Dito natin makikita yung tunay na mekanismo ng espiritual na pagbabago. Kapag tunay mong naranasan ng ganitong klaseng presensya, imposibleng manatili kang pareho. Nag-iiba agad ang mga prioridad mo, lumalalim ang mga pagpapahalaga mo, at nagiging sobrang linaw ng layunin mo sa buhay. At higit sa lahat, nawawala na ng kapangyarihan ng takot sa sistema mo dahil nakatuklas ka ng isang bagay na mas may kabuluhan kesa sa sarili mong comfort zone. Kaya naman, dumating tayong sa puntong ito, ang labanan sa pagitan ng takot at pananampalataya, lalo na sa gitna ng ating modernong kultura ng pagiging ligtas. Kasi ang sinaunang salaysay na ito, direktang kinakausap nito yung pang-araw-araw nating struggle ngayon, di ba? Nakatira tayo sa isang kultura na labis na nahuhumaling sa pagiging ligtas. Gusto natin may kontrol tayo sa lahat at ayaw natin ng gulo. Iniiwasan natin ang discomfort hanggat maaari. Pwede namang ganun din ang ginawa ni Obed-Edom. Pwede siyang nagsabi ng, naku hindi, nakita ko yung nangyari kay Uza, ilayo niyo yan sa pamilya ko. Pero paulit-ulat na pinatutunayan ng kasaysayan na ang mga totoong tagumpay ay napupunta doon sa mga taong may espiritual na katapangan, yung mga handang yakapin ang mga bagay na iniiwasan ng iba dahil mas nagtitiwala sila kesa nagpapadala sa takot. Tandaan natin, si Obed-Edom ay hindi isang hari. Wala siyang posisyon, hindi rin siya isang kilalang propeta. At ito ay dapat magbigay ng matinding inspirasyon sa ating lahat. Hindi mo kailangan ng malaking pangalan o mataas na katayuan sa lipunan para mag-iwan ng walang hanggang epekto. Minsan, ang kailangan mo lang talaga ay ang katapangan na tumayo at magtiwala kahit pa ang lahat ng tao sa paligid mo ay nilalamonan ng takot. Kaya habang tinatapos natin ang pagsusuri nating ito, gusto ko sanang iwan sa inyo ang napakahalagang tanong na ito. Bawat isa sa atin, darating at darating sa sarili nating arc moment. Isang sandali kung saan isisigaw ng takot na umatras ka, pero bubulungan ka ng pananampalataya na buksan mo ang pinto. So ano ang pipiliin mo? Kung ang kwentong ito ay nagbigay ng hamon o inspirasyon sa inyo, please i-like ang video na ito, mag-subscribe sa channel at i-on ang notifications para sa higit pang makapangyarihing mga talakayan na naglalantad sa mga nakatagong kahulugan ng mga sinaunang sulatin. Maraming salamat sa pagsama sa akin ngayon at hanggang sa muli.